Imagine niyo na nasa grocery ka. Napuno mo na yung cart mo ng lahat ng kailangan ng pamilya mo. Bigas, sardinas, gatas ng mga bata, sabon, kape. Tapos pagdating mo sa cashier, lumabas yung total, kinuha mo yung pera mo na 1,000. Ang ganda ng itsura. Tama ang kulay. May watermark. May security thread. Parang tunay na pera talaga. Tapos, inabot mo sa cashier. Pero nung pinadaan niya sa money detector, nagulat siya. Sabi niya, "Sir, pasensya na po. Peke po itong pera nyo." Grabe, nashock ka kasi kahit gaano kaganda ang itsura, kahit gaano ka confident doon sa binigay mo, wala pala itong halaga. Hindi ito tatanggapin. Hindi mo mabayaran ng groceries tapos hindi ka makakapag-uwi na dala ang pagkain ng pamilya mo. Kaibigan, alam mo kung bakit nakakatakot ang counterfeit money? Kasi ginawa ito para manloko. Kaya nga, hindi ito obvious na peke. Ginawa ito para magmukhang totoo. Para makalusot. Pero tandaan mo ito. Kahit ilang beses pa ito magpaikot-ikot sa bangko, palengke, o kung saan man, darating ang araw na mabubunyag ang katotohanan na wala pala itong halaga. Alam mo kaibigan, ganyan din ang pagmamahal. Pwede tayong magmahal na mukhang totoo sa panlabas. Ngumingiti ka, niyayakap mo siya, nagsasabi ka ng I love you, may like sa Facebook, pag may okasyon, present ka, nandun ka, pero deep inside, walang malalim na pagmamahal. Peke o counterfeit love. Pwedeng magmukhang maayos ang lahat sa panlabas, pero kapag tinest na ang relasyon mo, ay lumalabas ang tunay na kondisyon ng pagmamahal mo. Halimbawa, pag ikaw ay na-offend, naku, ano na mangyayari? Madaling magmahal kapag maganda ang usapan. Kapag sweet ang relasyon nyo. Pero paano kung may nasabi siyang hindi mo nagustuhan? O nakalimutan kanyang batiin sa birthday mo? Doon lalabas kung tunay ang pagmamahal mo. Kasi ang totoong pagmamahal, marunong magpatawad. Isa pa, paano kung hindi sinusuklian ang pagmamahal mo? Tuloy-tuloy ka nagbibigay sa anak mo pero parang hindi naman na-appreciate. Hindi man lang siya nagpapasalamat. O kaya tumulong ka sa kapitbahay mo. Pero wala kang narinig na pasasalamat. Alam mo, ang pagmamahal na tunay ay nagmamahal kahit walang kapalit. Paano kung nahihirapan ka na? Madaling magmahal kapag may pera. Kapag may panghanda sa party. Kapag masaya ang lahat. Pero paano kung dumating ang krisis sa buhay? Walang trabaho, walang pambili ng gatas, tapos may sakit pa ang mahal mo. Alam mo, lalabas kung totoo talaga ang pagmamahal mo dahil ang totoong pagmamahal ay nagsasakripisyo, nagtitiis. Kaya ito yung pag-uusapan natin ngayon sa ating huling part ng series na Guardrails. Ang title ng message natin ngayon ay Guard Your Love. Bakit mahalaga ito? Dahil sa dulo ng buhay mo at sa dulo ng buhay ko, ang tunay na sukatan ng isang Kristiyano ay hindi sa dami ng alam, hindi sa dami ng ministries, hindi sa dami ng likes o shares, kundi kung gaano katotoo, kung gaano ka-pure, at kung gaano katotoo ang kanyang pagmamahal. To guard your love means to protect the authenticity, purity, and sincerity of your affection for God and others. Sinisigurado mo na ang pagmamahal mo ay hindi galing sa kaplastikan, hindi galing sa pakitang tao, kundi galing sa puso na binago ng Diyos. Kaya kapatid, manatili ka hanggang dulo ng mensaheng ito. Dahil pag natapos tayo, makikita mo kung paano magmahal kagaya ng Panginoong Hesus. Isang pagmamahal na totoo at nakakapagpabago ng relasyon. At higit sa lahat, matututo ka magbantay para hindi ka magbigay ng pekeng pagmamahal, kundi tunay na pagmamahal na nagbibigay buhay. And minsan kasi, hindi natin napapansin na yung binibigay pala natin ay hindi na totoong pagmamahal. Magandang araw muli mga ka-Wotji. Salamat sa Diyos sa inyong pagsubaybay sa mga mensahe ng ating Diyos dito sa ating vlog na may bagong upload every Monday 6 p.m. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako po si Kuya Mike. Ang calling po sa akin ng Diyos ay magbahagi ng kanyang salita sa paraang mas madaling maiintindihan ng mga manonood. Salamat sa inyong lahat na nagdesisyon na isuko ang inyong sarili sa Diyos at sumali sa ating online discipleship group. Mag-type lang kayo ng join sa comment section kung hindi ka pa nakakasali. Or check nyo sa description at makikita nyo doon ang registration link para sa ating online discipleship group. Meron nga pala tayong gaganapin na baptism. Kung ikaw ay nagsuko na ng iyong buhay sa Panginoong Hesus
ay inaanyahan ka naming i-declare mo ito publicly at ipahayag na ikaw ay totoong tagasunod na ng Panginoong Hesus. Ang link ng registration ay makikita nyo sa description. Paano ba natin mababantayan ang ating pagmamahal? May 3 tayong point. Una, reject hypocrisy. Pangalawa, cling to good. At pangatlo, honor others. So pag-usapan natin ang una, reject hypocrisy. Kamuhian natin yung mapagpanggap na pagmamahal. Sabi sa Romans 12:9, maging tunay ang inyong pagmamahalan. Kasuklaman ninyo ang masama at pakaibigin ng mabuti. Ang sabi ay, maging tunay ang inyong pagmamahalan. Kung isipin mo, parang obvious, di ba? Syempre naman, Kuya Mike, dapat totoo ang pagmamahal. Pero ang tanong, bakit kailangan pang isulat ni Pablo? Kasi alam niya na kahit Kristiyano tayo, kahit nasa loob tayo ng simbahan, kahit nasa pamilya tayo ng Diyos, may tendency kasi tayo na magsuot ng maskara. Yung salitang ginamit ni Pablo ay anupokritos. Ang ibig sabihin ay walang pagkukunwari, walang maskara. Nung panahon kasi ng Greek theater, ang mga aktor ay nagsusuot ng maskara. Kapag comedy, nakangiti ang maskara. Kapag trahedya, malungkot naman ang maskara. Pero alam ng lahat ng tao na hindi yun ang totoong tao sa likod ng maskara. Kaya ang hypocrite ay yung taong nagpapakita ng maskara na masaya, mabait, mapagmahal, pero sa loob, puno ng galit, inggit, o sariling interes. Kaibigan, ganyan din minsan ang pagmamahal natin. Sa panlabas, sweet na sweet, pero deep inside, may hinanakit at sama ng loob pala. Sa panlabas, parang concern na concern, pero sa loob, may hidden agenda. Sa panlabas, naglilingkod, pero sa loob, nag-aantay ng kapalit. May dalawang magkapatid, sina Ana at Lisa. Si Ana, laging sweet sa nanay niya pag may kailangan. Kapag wala ng pamasahe, sasabihin niya, Nay, I love you. Bigyan mo naman ako ng pera. Kapag gusto niya ng bagong sapatos, todo lambing, todo yakap, todo halik. Pero pagkatapos makuha ang gusto, wala na. Hindi tumutulong sa gawaing bahay. Puro cellphone, puro gala. Sa panlabas, para mapagmahal na mapagmahal. Pero sa totoo lang, ginagamit lang niya ang salitang I love you para makuha ang gusto niya. Si Lisa naman, hindi kasing expressive. Hindi siya mahilig magsabi ng I love you. Pero siya ang nag-aalaga sa nanay niya kapag may sakit. Siya ang nagtitipid ng baon para may maibigay na pang-ambag man lang sa pambayad sa kuryente. Siya ang gumigising ng maaga para magsaing. Kasi ayaw na niya gumising ng maagang kanyang nanay kasi hindi siya makakapagpahinga ng maayos. Hindi siya pala sabi ng I love you, pero totoo ang pagmamahal na laman ng kanyang puso. Kaibigan, aling pagmamahal ang totoo? Yung sweet sa panlabas pero may agenda, o yung simple at tahimik pero totoo at walang inaantay na kapalit? Maaari nating tanungin, nasaan ka dyan, kaibigan? Kaya nga, sabi ni Pablo, maging tunay ang inyong pagmamahalan. At alam mo, tinatanong ko din ang sarili ko, mahal ko nga ba aking asawa o meron lang akong kailangan sa kanya? Mahal ko ba ang aking mga anak o meron lang silang pakinabang sa aking reputasyon? Mahal ko nga ba ang aking mga ka-D-group o baka pandagdag ko lang ito sa aking achievements para magmukhang maging magaling at mabuting tao? Narealize ko na ang hypocritical love ay parang kalawang ng kotse na kumakain at sumisira sa bakal. Pwede mong pinturahan para magmukhang bago at sa malayo mukhang okay na. Pero ang totoo, hindi naman tumitigil ang kalawang sa loob. Patuloy siyang kumakain sa loob hanggang sa mabutas ang bakal. Kaibigan, may bahagi ba sa pagmamahal mo na parang pintura lang sa kalawang, panlabas lang maganda pero sa loob may nabubulok na hindi mo inaayos? Now, hindi lang sinabi ni Pablo na maging tunay ang inyong pagmamahalan. Sinabi din niya kung ano ang itsura nung pagmamahal na tunay. Ang sabi niya, kasuklaman ninyo ang masama. Grabe, ang ibig sabihin, ang tunay na pagmamahal pala ay merong kinamumuhian. Hindi ito puro feelings lang, love, 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 kundi meron kang paninindigan. Kakamuhian mo ang masama. Ang ibig sabihin, ang totoong nagmamahal ay hindi tinotolerate ang mali kahit pa masaktan ang damdamin. Ito ay marunong magsabi ng no sa kasalanan. Naalala ko may tinutulungan kami na kamag-anak. Mahal na mahal namin sila. Kaya lang may pagkakataon na ito ay hindi na nakakabuti sa kanila. Kasi nakikita ko na ang pagtulong namin ay nagiging pagkonsinti na sa taong ayaw magtrabaho
kahit na malakas pa ang pangangatawan. Mali ang gawain na ito at kailangan ko humindi sa ilang bagay na hinihingi na pagtulong. Nais ko tulungan ng isang tao na tinutulungan din niya ang kanyang sarili. Bakit? Kasi mahal ko ang taong ito at gusto ko matutunan nila na maging responsable. Ganun ang magmahal. Yung salitang ginamit ni Pablo na kasuklaman ay galing sa salitang Griego na apostigeo. Nang ibig sabihin, magalit, mandidiri ka, umaatras ka na parang may kinamumuhian. Hindi ito basta hindi mo lang trip, kundi ito ay aktibo, galit na galit, sukang-suka ka sa kasalanan na iyon. Parang nakakita ka ng ulam na puno ng uod. Kaya kahit gutom na gutom ka, hindi mo ito kakainin, kundi sa halip itatapon mo pa ito. At alam mo, na-realize ko na hindi ganun yung pagkamuhi ko sa kasalanan ng pride. Kasi iniisip ko, okay lang kasi hindi naman ito nakikita ng ibang tao. Hindi naman to nakikita sa vlog. Hindi naman to nakikita ng aking mga D-group members. Halimbawa, may pagkakataon na may sinasabi ang aking asawa. Pero hindi ako nakikinig kasi mas gusto ko manalo sa argument. At ayaw ko mapahiya at ayaw ko aminin na tama siya at ako ang mali. So, ang nangyayari, lalo kaming mag-aaway at hindi tunay na magmamahalan. Kasi kung talaga mahal ko siya, kakamuhian ko ang pride. Pangdidirihan ko to para sa taong minamahal ko. Buti na lang, by God's grace, ay tinutulungan ako ng Diyos na maging sensitive sa sarili kong pride. Kaibigan, ganito din ba ang ating pandidiri at pagkamuhi natin sa pagsasabi ng kasinungalingan na kapag merong kang sasambitin na hindi totoo, nag-iisip ka muna mabuti at sinasabi mo, Lord, may honor ba kita kung sasabihin ko to pero hindi naman ito totoo? Kaibigan, walang white lies, walang yellow, walang brown, walang black. Ituturing mo ang lahat ng di totoo na kasinungalingan at dapat natin ito pandirihan kung talagang mahal natin ang Diyos. Kasi yun yung tunay na pagmamahal. Hindi mo pwedeng sabihin na tunay na pagmamahal yung nararamdaman mo sa Diyos kung mahal mo rin yung kasalanan at kung hindi mo pinandidirihan yung kasalanan sa buhay mo. Kung gusto nating na yung mga tao na sa paligid natin maipakita natin na mahal natin sila, kasusuklaman mo yung chismis, kasusuklaman mo yung pagiging judgmental, kasusuklaman mo yung pagiging self-righteous at iba pa. Tandaan mo ito, ang kasalanan ay hindi nilalaro, hindi nilalapitan, kundi tinatalikuran at tinatakbuhan. Nakakalungkot kasi maraming Kristiyano na naglalaro sa kasalanan. Nako, kaya ko namang magtiis eh. Okay lang, kaya ko yung temptation. Konting high lang naman sa kanya. Konting text, konting message. Wala naman siguro masama dito. Kaibigan, huwag kang maglaro sa kasalanan. Huwag ka lumapit. Pandirihan mo ito. Yung konting dumi, pandirihan mo sa buhay mo. Huwag mo sabihin, konti lang ito. No, tumakbo ka. Pandirihan mo yan. Isa sa classic example ng pagmamahal na peke. Alam niyo kung sino? Si Judas. Basahin natin yung Lucas 22:47-48. Nagsasalita pa si Jesus nang dumating ang maraming taong pinangungunahan ni Judas na kabilang sa 12. Nilapitan niya si Jesus upang halikan. Subalit tinanong siya ni Jesus, Judas, ipagkakanulo mo ba ang anak ng tao sa pamamagitan ng isang halik? Grabe, alam mo, sa kultura nila noon, ang halik ay tanda na mahal mo ang taong hinahalikan mo. Tanda ito na nire-respeto mo ang taong iyon. Tanda ito na pinaparangalan mo ang taong iyon. Pero si Judas, iba. Ginawa niya ang halik bilang pagkukunwari na mahal niya ang Panginoong Yesus. And then pangalawa, ginawa niya yon bilang sign dun sa mga sundalo para dakpin nila ang Panginoon. Now, bakit masakit ito? Si Judas kasi kasama ng Panginoon ng 3 taon. Nakita niya ang mga himala. Nakita niya kung paano magmahal ang Panginoong Yesus sa kanila. Narinig niya ang mga pagtuturo ng Panginoong Yesus patungkol sa Diyos. In fact, nag-preach pa siya kasama ang iba pang mga disciples. Nakisama siya sa mga himala ng pagpapagaling, pagpapalayas ng demonyo. Now, ito ay nakakalungkot. Kasi sa panlabas, parang katulad siya ng ibang disciples na masipag sa ministry, pero sa puso ay walang pagmamahal sa Panginoon. Kaya kaibigan, tignan natin yung sarili natin, ano? Maaaring masipag tayo mag-lead ng D-group. Maaaring masipag tayo umattend ng mga activities sa church. Maaaring masipag tayo na mag-post ng mga verse sa social media. Pero ang tanong, meron ba tayong desire na gumawa ng tama? Meron ba tayong desire na mas mahalin natin ang Panginoon kaysa sa pera? Alam mo, mas mahalaga sa Panginoon
yung pagmamahal mo sa Kanya kaysa sa position mo sa iyong trabaho, kaysa sa mga achievements mo sa ministry. Maaaring sa labas, mukhang banal, pero sa loob, nabubulok. Kagaya ni Judas, aktibo sa ministry. Kaya nga nakakatakot kasi nadaya ni Judas ang lahat. Nung sinabi ng Panginoong Hesus na isa sa inyo ang magtataksil sa akin, alam mo, walang nagsabi na, alam na namin yan, si Judas yan, very obvious. No, walang nagsabi ng ganon. Walang nakakaalam. In fact, sabi nila, sino ba talaga? Lord, baka ako yun ha? Ako ba yun, Lord? Walang nakakaalam. Kasi kasama nila si Judas sa ministry. Kasama nila si Judas sa mga activities. Mga kapatid, pwede kang masipag sa ministry, pero ang tanong, ganon mo ba talaga kamahal ang Diyos? Ganon ka ba ka-excited sa Kanya? Ganon ba mo ba vina-value yung presence niya? Ganon mo ba siya kamahal to the point na tatanggihan mo, pandidirihan mo ang kasalanan? Mga kapatid, ito yung reminder sa atin. Kahit pwede nating dayain ang tao sa pekeng pagmamahal sa Diyos at sa tao, pwede nating mapaniwala ang ating asawa, pwede nating mapaniwala ang ating magulang, pwede nating mapaniwala yung ating D group members, pati na ang buong community, pero ang Diyos, hindi natin malilinlang. Alam ng Panginoon kung ano ang laman ng puso ni Judas at hindi ito maitatago ng kanyang pagiging busy sa ministry. Kaibigan, paano ka nagmamahal sa Diyos at sa kapwa ngayon? Totoo ba na ito ay mula sa puso o baka minsan nahuhulog ka sa pagkukunwari tulad ni Judas? Sabi ni A.W. Tozer, 100 pianos all tuned to the same fork are automatically tuned to each other. So with the Christian heart that is tuned to love God supremely, it will automatically be in tune with every other heart that is right with God. Ang ibig sabihin nito, kaibigan, ay kapag ang puso mo nakatune sa Diyos, automatic na nakatune din ito sa iba. Ang authenticity ng pagmamahal mo sa Diyos ay authenticity din na aapaw sa ibang tao at sa kapatiran. Kaibigan, ang klase ng relasyon mo sa ibang tao ay refleksyon ng klase ng pagmamahal mo sa Diyos. Kung hindi mo mahal ng Diyos, makikita ito sa relasyon mo sa iyong kapwa. Kung mahal mo ang Diyos, makikita rin ito sa relasyon mo sa iyong kapwa. Noong 17th century, si Oliver Cromwell, isang makapangyarihang pinuno noon, nag-utos siya na i-execute, barilin ang isang sundalo dahil sa kanyang kasalanan. Ang execution na ito ay gaganapin kapag tumunog na yung kampana sa oras ng curfew. Pero ng oras na ng pagpaparusa, naku, hindi tumunog yung kampana. Bakit? Kasi ang fiancé ng sundalo ay umakyat pala sa tore ng kampana at buong lakas na kumapit doon sa clapper ng bell para hindi ito makalampag, para hindi ito tumunog. Ginamit niya ang kanyang sariling katawan para pigilan ang tunog. Alam mo, nung binaba siya, duguan at puno ng pasa ang kanyang mga kamay. Nang makita ito ni Cromwell, naantig yung kanyang puso at sabi niya, ang iyong kasintahan ay mabubuhay dahil sa iyong sakripisyo. Walang curfew na tutunog ngayong gabi. Kaibigan, napakagandang larawan nito ng tunay na pagmamahal. Ang peking pagmamahal, madali lang sumuko kapag nahirapan o nasaktan. Pero ang tunay na pagmamahal, handang magsakripisyo, handang dumanas ng sakit para sa ikabubuti ng minamahal. Kaibigan, ganun ka din kamahal ng Panginoong Hesus. Ikaw ang bride at si Lord ang bridegroom. Hindi lang kamay ang nasugatan sa Kanya, kundi buong katawan niya ang ipinako sa krus. At sinabi niya sa atin, ang pinakadakilang pag-ibig na maaring taglayin ng sino man para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Kaibigan, ang pagmamahal na walang pagkukunwari ay mayroong pag-aalay ng sarili sa iba't ibang paraan para sa kanyang minamahal. Kaya nga, tanungin mo ito sa sarili, kung ang pag-ibig mo ngayon ay susubukin, magsasakripisyo ba ito para sa ikabubuti ng iba? O aatras ito kapag may pasa at sakit na kapalit? Kaibigan, guard your love. Paano? Reject hypocrisy. Tanggalin mo yung maskara. Be real with God. Be real with yourself. And be real with others. At dito magsisimula ang totoong pagmamahal. Pangalawa, cling to God. Panghawakan mo ang mabuti. Basahin natin ulit yung Romans 12:9. Nasabi diyan, maging tunay ang inyong pagmamahalan. Kasuklaman ninyo ang masama at pakaibigin ang mabuti. Kaibigan, ano daw ang pakakaibigin natin? Ang mabuti o kabutihan. Pansinin mo,
Hindi sinabi ni Pablo na gawin ang mabuti. Hindi rin niya sinabi, piliin ang mabuti. No, hindi. Ang sabi niya, pakaibigin ang mabuti. Grabe, mamahalin mo ang kabutihan. Sa Griego, ang ginamit na salita ay kolaw. Ang ibig sabihin nito, idikit ng mahigpit parang super glue na halos imposibleng paghiwalayin. Sino sa inyo nakaranas na yung daliri madikit ng super glue? Nako, grabe, di ba? Halos mabakbak na ang iyong balat pag hinihiwalay mo ang iyong daliri sa pagkadikit. Alam mo, ganung klaseng attachment sa kabutihan ang sinabi ni Pablo. Hindi panandalian lang, hindi on and off, kundi kapit na parang super glue. Solid, matibay at hindi basta-basta mabibitawan. Ang ibig sabihin, kung tunay ang pagmamahal mo, dapat ay hihigpitan mo ang pagkapit mo sa tama at mabuti para sa Diyos na mahal mo at sa kapwa mo na minamahal mo. Ang ibig sabihin, kung mahal mo ang Diyos, Lord, talagang kakapitan ko yung kabutihan. Aalamin ko kung anong mabuti at tama. Kung ano yung tinuturo mo sa akin, aalamin ko yon, ililista ko yon, ikokonek ko sa buhay ko, sisiguraduhin ko na matutupad ko yon. Dahil mahal na mahal ko yung kabutihan na yon. Kaibigan, ganun ka ba magmahal sa kabutihan? Alam mo, ginamit yung salitang kolaw sa Genesis 2:24. Ang sabi doon, ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina. Nagsasama sila ng kanyang asawa at sila'y nagiging isa. Alam mo, yung salitang nagsasama ay kolaw. Ibig sabihin, ang relasyon mo sa kabutihan ay parang relasyon mo sa iyong asawa. Ito ay covenant at commitment. Hindi ito fling lang na date, kundi parang wedding. For better or worse, in sickness and in health, till death do you part. Hindi mo hihiwalayan ng kabutihan. Na-realize ko na may mga mabuting bagay na hindi ko ginagawa dati. Ibig sabihin, wala akong kolaw sa kanya. Gaya ng pag-apologize sa isang tao. Sobrang yabang ko kasi at ang taas ng pride ko. Pero nung nakilala ko ang Panginoong Yesus, ay tinuruan niya akong mahalin ang kabutihan. Dahil mahal ko siya, kailangan ko mahalin din yung kabutihan. Kung kinakamuhian niya yung kasalanan, kakamuhian ko rin ito. At mamahalin ko naman yung kabutihan. At isa dito, yung pagpapakumbaba at paghingi ng kapatawaran. At dahil mahal ko ang aking asawa, kapag nagkakaroon kami ng conflict, ay nag-a-apologize ako. Kahit hindi ko gusto, kahit hindi ko feel, kahit labag ito sa aking pride. Bakit? Kasi mahal ko yung aking asawa. At kailangan ko i-train yung aking sarili na mamahalin ko ang kabutihan. Ang pagmamahal ay hindi laging feelings. Ang pagmamahal ay action word. Gagawin mo kahit hindi mo feel. Kaibigan, ganun mo ba minamahal ang kabutihan? Nagagawin mo ang tama sa lahat ng pagkakataon. Ang pagmamahal, kaibigan, ay hindi patungkol sa kung ano yung nararamdaman mo. Ang ibig sabihin, gagawin mo ito kahit pa medyo hindi mo feel o kahit pa sa tingin mo parang hindi ito logical, Lord. Hindi ko ito maintindihan. Pero ang sabi mo, mamahalin ko yung kabutihan. Yung ibig sabihin, iko-connecta ko yung sarili ko sa Kanya. Papakasalan ko yung kabutihan na ito. At gagawin ko ito. Mamahalin ko ito. Na parang buhay ko. Kaibigan, yun yung sinasabi. Na hindi mo lang itatakwil yung kasamaan, kundi mamahalin mo yung kabutihan. Mas mamahalin mo ang tama kaysa sa iyong ego. Mas mamahalin mo ang pagpapatawad kaysa sa karapatan mong gumante. May pagkakataon na mas mamahalin mo ang pagtulong, yung tipong may pambili ka na sana ng gusto mong bagay o meron ka na sanang pang Starbucks coffee, pero mas minahal mo ang kabutihan ng generosity kaysa sa sarili mong luho. Kaibigan, ito ang clinging to what is good. Gagawin mo siyang parte ng buhay mo. May pagkakataon na tatanggihan mo yung temptation. Mas gusto ng laman natin yung kasalanan, pero mas pipiliin mo kumapit sa kabanalan kahit mahirap. Mas mahal mo ang Diyos kaysa pansamantalang pleasure. Mas pipiliin mo maging tapat sa trabaho. Ano ibig sabihin nun? Anong picture yon? Hindi ka tatanggap ng lagay o hindi magsisinungaling sa report. Kahit maaring mawalan ka ng promotion, gagawin mo pa rin. Dahil mahal mo ang Diyos, mahal mo ang kapwa mo, at mahal na mahal mo yung kabutihan, mahal na mahal mo yung paggawa ng tama. May pagkakataon na gusto mo sana magpahinga. Kaya lang alam mo na ang isang tao ay nangangailangan ng iyong pagbisita. Mas mahal mo ang kabutihan ng pagmamalasakit kaysa sa sariling comfort. Kaibigan, cling to what is good. Mamahalin mo ang kabutihan. May isang pastor na
nag-counsel sa isang lalaking may problema sa kanyang marriage. Alam mo, sabi ng pastor, sabi ng Bible, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa. Alam mo, sumagot yung lalaki, pero pastor, hindi ko na siya mahal. Kaya sabi ng pastor, kung ganoon, mahalin mo siya bilang kapatid sa Panginoon. Sabi ni Lord, magmahalan kayo sa isa't isa upang malaman nila na kayo ay alagad ko. Nako, sabi naman ng lalaki, pastor, hindi naman siya saved. Hindi pa siya Christian. Sabi ng pastor, kung ganoon, mahalin mo siya bilang kapitbahay. Sabi ni Lord, love your neighbor. Alam mo, sagot ng lalaki, ayoko rin, pastor. Hindi ko siya tinuturing na kapitbahay. Kaya alam mo, huling sagot ng pastor, kung ganoon, mahalin mo siya bilang iyong kaaway. Sabi ng Diyos, love your enemy. Kaibigan, ano ibig sabihin nito? Kung asawa mo siya, mahalin mo siya. Kung kapatid sa Panginoon, mahalin mo siya. Kung kapitbahay mo, mahalin mo siya. Kung kaaway mo, lalo na. Sabi pa rin ng Panginoong Yesus, mahalin mo ang iyong kaaway. Kaibigan, gawin mo ang tama. Walang excuse para hindi magmahal. Cling to what is good. Ito ang tamang gawin at idikit mo ito sa sarili at huwag hihiwalayan. Alam mo, si David, ang isang halimbawa ng taong kumakapit talaga sa mabuti. Sabi sa 1 Samuel 24:6, sinabi niya sa kanyang mga tauhan, huwag nawang itulot ng Panginoon na ako'y gumawa ng masama laban sa aking Panginoon, na siya namang pinili ng Panginoon. Hindi ko siya sasaktan sapagkat siya'y pinili ng Panginoon. Now, anong sitwasyon dito? Si Saul, ang hari ng Israel. Kaya lang, ito yung problema. Selos na selos siya kay David. Gusto niyang patayin si David kasi pinagpapala si David ng Diyos. Tumakas si David mula sa kanya, kaya lang, hinabol pa din siya ni Saul kasama yung kanyang mga sundalo. At habang tinutugis nila si David, ito namang si Saul nagbawas o nag-CR break sa isang kuweba. Kaya lang, andon mismo sa kuweba pala si David, kasama yung kanyang mga tauhan. Alam mo, anytime pwede nang patayin ni David si Saul. Siyempre, marahil yung mga tauhan ni David nagsasabi na, ito na ang chance mo, patayin mo na siya. Ito na sagot sa lahat ng paghihirap mo. Pag ginawa mo yan, ikaw na yung susunod na hari. Pero anong ginawa ni David? Hindi niya sinabi, Lord, thank you, blessing ito. Papatayin ko na ito. No, hindi. Maaaring, minsan may mga iniisip natin na, Lord, blessing. Nakita ko, nakapulot ako ng pera. Blessing ito. Pero may pangalan doon kung kanino yon. Kaibigan, hindi lahat ng parang mukhang blessing ay binigay ng Diyos. Parang si David, hindi porket may pagkakataon na siya patayin si Saul, sasabihin niya, blessing ito. Hindi niya yung ginawa. Hindi niya sinunggaban yung pagkakataon. Hindi niya pinatay si Saul. Bakit? Kasi alam niya na mas nais ng Diyos na gawin niya yung tama at kabutihan kaysa pairalin ang kanyang emosyon. Alam niya na ang prinsipyo at kalooban ng Diyos ay mas mahalaga kaysa sa kanyang emotion o nararamdaman. Pwede niyang ipaghiganti ang sarili niya, pero pinili niyang igalang ang taong pinili ng Diyos. Pwede niyang gamitin ang pagkakataon para matapos ang problema, pero pinili niyang kumapit sa kabutihan. Kaibigan, ang ginawa ni David ay hindi natural sa atin bilang tao. Natural sa atin na gumante kapag nasaktan. Natural sa atin na bumawi kapag inapi. Natural na samantalahin ang pagkakataon para tapusin na kung sino man yung kaaway natin. Pero dahil mahal ni David ng Diyos, pinili niyang mahalin yung kabutihan. Kaibigan, kapag ba ikaw ay may ka-conflict, mas pinipili mo bang mahalin yung kabutihan? Na mas pipiliin mo yung tamang gawin? O papairalin mo yung sarili mo na ako naman yung tama? Kailangan ganito mangyari sa kanya. Ito yung gagawin ko sa kanya para mapahiya ko din siya. Pinahiya niya ako, papahiyain ko din siya. Kaibigan, mas mahalin mo yung tamang gawin. At dahil mahal ni David yung kabutihan, nagpakita rin siya ng respeto at pagmamahal sa kanyang kapwa. Isipin mo na lang, ano ibibigay niyang example sa kanyang mga tauhan kung siya mismo hindi nagmamahal sa kabutihan? Kaibigan, kung mahal mo ang Diyos, mahalin mo ang kabutihan at tama. Kung mahal mo ang kapwa mo, kahit pa nga hindi niya sinusuklian ang pagmamahal mo o palagi na lang niya sinasaktan ang damdamin mo, mahalin mo pa din ang kabutihan. Mahalin mo pa rin siya ng walang kondisyon. Sabi sa Romans 12:21, huwag kang magpadaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Ganito yung ginawa ni David. Hindi niya tinumbasan ng kasamaan ang kasamaan, kundi ginantihan niya ng kabutihan. Kaibigan, ilang beses mo na bang naisip, kung may pagkakataon lang ako, nako, gagantihan ko siya.
Sa pamilya, kapag may masakit na salita, gusto mo rin bang saktan sila ng masasakit na salita? O kaya magpo-post ka sa social media, papatamaan mo sila? Sa trabaho, kapag may nanira sa'yo, gusto mo ba siraan din siya? Sa community, kapag may nanlokos sa'yo, gusto mong bumawi ng mas matindi? Alam mo kaibigan, ang totoong pagmamahal, yung pagmamahal na galing sa Diyos, hindi bumibitaw sa tama kahit mahirap. Isang araw, may isang maliit na batang babae na may hawak na 2 mansanas. Tig-isa sa bawat kamay. Kaso lumapit yung kanyang nanay. Nakangiti. And then nagtanong, "Anak, pwede mo bang bigyan si mami ng isa sa mga mansanas mo?" Tumingin yung bata sa kanyang nanay ng ilang segundo. Tapos biglang nagmamadaling kinagat niya yung isang mansanas. Tapos mabilis din niyang kinagatan yung pangalawang mansanas. Alam mo yung nanay, nawala bigla yung ngiti. Nasaktan yung kalooban niya. Akala niya hindi gustong magbigay ng anak niya. Pero ilang sandali pa, inabot ng bata ang isa sa mga mansanas. At sinabi nito na, "Mami, ito po ang mas matamis." Biglang napaiyak ang nanay sa tuwa. Maling-mali pala ang unang akala niya. Ang gusto lang pala ng bata ay siguraduhin na ang ibibigay niya ang mas mabuting bahagi sa kanyang nanay. Alam mo kaibigan, ganito tayo minsan. Mabilis tayo humusga. Akala natin na alam na natin ang totoo. Akala natin malinaw na ang motibo ng isang tao. Pero mas madalas pala ang nakikita ng mata ay hindi ang buong katotohanan. Kaya kahit gaano karami ang alam mo, kahit gaano karami ang karanasan mo, ay palagi mo i-delay ang judgment. Bigyan mo ng chance na magpaliwanag ang isang tao. May nakikita ka kasi na mali sa inaakala mo. Alam mo, may mga bagay na hindi mo nakikita. Kaya minsan, inisip mo, naku, itong taong ito, pasimba-simba pa. Pero ito naman yung ginagawa niya. Alam mo, nakarelate ako nung Sabado. Lumapit sa akin yung anak kong lalaki pagkatapos ng kanilang GLC class. Sabi niya, "Papa, kinausap ako ni Lord today." Sabi niya, "Don't judge people by their looks." Napangiti ako. Sabay sabi ko, "Anak, yan ang dahilan kung bakit hindi natin dapat husgahan ang mga taong humihingi ng tulong sa kalye." Oo, totoo, may ilan na ginagamit ito sa sugal o sa droga. Pero hindi natin trabaho ang humusga. Kung hindi nila ginagamit ang tinulong sa kanila sa tamang paraan, ay problema nila yon sa Diyos at hindi natin yon problema. Ang trabaho natin ay tumulong sa nangangailangan. Lalo na kung nakita natin na wala na talaga silang kakayahan. Kaibigan, kung tunay mong minamahal ang kabutihan, matututo kang magpigil sa paghusga at mas pipiliin mong tumulong kaysa magduda. Kaibigan, guard your love. Ang totoong pagmamahal, hindi nanghuhusga. Tandaan mo ito, kaibigan. Mas mabuting magkamali sa pagbibigay ng kabutihan kaysa magkamali sa paghusga ng kapwa. Ang ganda nito. Ulitin ko Mas mabuting magkamali sa pagbibigay ng kabutihan kaysa magkamali sa paghusga ng kapwa. Paano kung talagang kailangan niya ng tulong? Kaso, nauna yung paghusga mo sa kanya. So, hindi mo malalaman. Buti pa, magkamali ka na lang sa pagbibigay ng kabutihan kaysa magkamali ka sa paghusga. Kaibigan, kailan ka huling nagmadali humusga sa isang tao? Handa ka bang sabihin ngayon, "Lord, turuan mo po ako makita ang mabuti kahit sa mga taong mahirap mahalin"? Kaibigan, guard your love. Paano? By clinging to what is good. Huwag mo lang hangaan ng kabutihan. Huwag mo lang pasalamatan ng kabutihan. No. Idikit mo yung sarili mo sa kanya. Mahalin mo siya. Hawakan mo ito ng 2 kamay. Huwag mo bibitawan. Gagawin mo ito moment by moment. Hindi ka magiging perfect, pero hahawakan mo ito. Maaring makabitaw ka, pero hawakan mo ulit. And then pangatlo, honor others. Basahin natin yung Romans 12:10. Maging magiliwin kayo sa isa't isa tulad ng pag-ibig ninyo sa magkakapatid. Igalang ninyo ang isa't isa ng higit pa sa inyong sarili. Kaibigan, gusto kong imaginein mo sandali. Isang community kung saan ang mga tao ay naglalamangan, nagpapataasan, nagpapagalingan. Ang tindi ng competition. Pero, hindi sa paramihan ng yaman, hindi sa pataasan ng posisyon, hindi sa pagalingan ng skill, kundi naglalamangan sa paggalang sa isa't isa. Grabe yung competition na yon.
Alam mo, ang prayer ko magkaroon sa Olympics ng ganyan, pagalingan sa paggalang sa isa't isa. Isang pamilya na kung saan ang lahat ay naguunahan, hindi sa pagiging bida, kundi sa pagbibigay ng paggalang sa iba. Ganito ang picture na gustong sabihin ni Pablo dito sa Romans 12:10. Hindi ito kompetisyon kung sino ang mas sikat, kundi kompetisyon ito kung sino ang mas marunong magmahal at mas marunong magbigay ng pagpapahalaga sa kapwa. Yun yung competition. Grabe. Imagine mo kung ganyan tayong lahat na mananampalataya. Na-realize ko, ako kailangan ko maging intentional sa area na ito. Ang salitang ginamit ni Pablo na magiliwin kayo ay mula sa Griegong Philostorgos. Ibig sabihin ay mainit na pagmamahalan ng isang pamilya. Ito yung klase ng pagmamahal ng magulang sa anak o magkakapatid na nagdadamayan. Ito yung pagmamahal na kung saan alam mong kilala ka nila kung sino ka o ano ang pinanggalingan mo at kahit ano pa yan tatanggapin ka nila. Hindi mo kailangan magpanggap kasi ligtas ka kasi ang turing sa'yo ay minamahal na kapamilya. Hindi mo kailangan magkunwari. Kasi nasabi ni Pablo tulad ng pag-ibig ninyo sa magkakapatid. Ibig sabihin ang church ay hindi lang grupo ng magkakaibigan, kundi tayo ay magkakapatid sa pananampalataya. Tapos sabi pa, igalang ninyo ang isa't isa ng higit pa sa inyong sarili. Ang salitang igalang dito ay nangangahulugan na bigyang halaga, ituring na mahalaga, igalang. Pero hindi lang basta igalang, kundi sinabi ni Pablo, higit pa sa inyong sarili. Alam mo, sa Greek, ang ibig sabihin, unahan mo o manguna ka. Ibig sabihin, huwag mong hintayin na maunahan ka na pahalagahan ng ibang tao. Dapat ikaw yung mauna sa kanila. Huwag kang mag-antay kung sino ang unang babati, kung sino ang unang magpapasalamat, o kung sino ang unang magbibigay. Naku, hintayin ko muna. Kung binati ako, babatiin ko sila. Kung pinatawad niya ako, then papatawarin ko rin siya. Kung magiging mabait siya sa akin, magiging mabait din ako sa kanya. No, hindi. Ang sinasabi ni Pablo, mag-uunahan tayo. Pag may nakita kang tao, batiin mo agad. Kailangan mauna ako. Kailangan mapakita ko. Ako ang unang magpapakita ng kabutihan sa kanya. Ako ang unang tao magmamahal sa kanya. Ako ang unang tao magpapatawad sa kanya. Hindi ko aantayin na mag-sorry siya sa akin. Ganun yung sinasabi ni Pablo. Magpaligsahan kayo. Kung meron mang paligsahan, nako, hindi yan yung basketball o sports o kung ano man. Hindi yun ang sinasabi ni Pablo. Ang paligsahan ay yung pagpapagalingan natin na magpakita ng kabutihan sa isa't isa. Mangunguna ka sa paggalang, mangunguna ka sa kabutihan, mangunguna ka sa pagmamahal. Grabe, isipin mo sa pamilya kung lahat nag-uunahan humingi ng sorry. Di ba ang gaan ng tahanan? Kahit may conflict, napapawi agad. Kung lahat nag-uunahan magpasalamat, nag-uunahan magbigay, nag-uunahan tumulong. Wow! Di ba masarap tumira sa ganung bahay? Ang hirap tumira sa bahay na puro sigawan and then lahat nagpapataasan ng pride. Dahil mataas ang pride, hindi nang kikibuan. Kaibigan, ang sarap tumira. Nung alam mo, tumira sa bahay na alam mo na, kumbawa, nagkamali ka, biglang may magsasabi sa'yo, "Uy, sorry kasi nasabi ko ito." Ang bilis. Nako, imagine mo yun, Kahit wala ka pa sa heaven, para ka na nasa heaven. Ganon din sa church, sa office, sa D-group, sa marketplace. Kung bawat isa sa atin, nagpapagalingan tayo na maging mabuti. Nandun yun yung purpose na paangatin natin yung iba at hindi tapakan. Nag-uunahan tayo na iangat sila. Alam nyo, anong mangyayari? Walang maiiwan, walang mababa. Sabi sa Filipos 2:3, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili. Kaibigan, tandaan mo ito. At i-post natin sa social media. Ang tunay na karangalan ay nakikita hindi sa taas ng pagtingin ng tao sa atin, kundi sa taas ng paggalang natin sa iba. Maraming tao inaalagaan yung reputasyon. Maraming tao ayaw ng failure kasi inisip nila ayokong pagtawanan, ayokong magkamali kasi inisip nila yung pinakamataas na paggalang ay binibigay sa mga hindi nagkakamali. Binibigay sa mga perfect na tao. Binibigay sa matatalinong tao. Pero hindi ganun ng Diyos. Sa mata ng Diyos, yung pinakamataas na kalagayan ng isang tao, alam mo, hindi yung maraming na-post sa social media ng mga good works. Hindi yon.
Kung hindi, ang ini-elevate ng Diyos ay yung isang tao na mataas ang paggalang sa ibang tao. Nakikipag-unahan siya sa paggawa ng kabutihan. Ang pagmamahal na makasarili, gusto laging pinupuri. Pero ang pagmamahal na marunong gumalang sa iba, ay marunong magtaas ng ibang tao. Hindi ka nakikipag-agawan sa credit. Ang pagmamahal na makasarili, naiinggit kapag ang pinansin ay iba. Pero ang pagmamahal na marunong gumalang sa iba, natutuwa yan. Kapag ang iba nabigyan ng recognition, tuwan-tuwa yan, pumapalakpak yan. Ako, tuwan-tuwa ako sa'yo, masaya ako para sa'yo. Congrats. Ang pagmamahal na makasarili, nagpapahalaga lang sa mga sikat at mayayaman. Pero ang pagmamahal na marunong gumalang sa iba, marunong magpahalaga sa lahat ng klaseng tao. Lalo na sa mga taong ang tingin sa sarili nila ay maliit. Ang pagmamahal na makasarili, laging ako muna. Pero ang pagmamahal na marunong gumalang sa iba ay laging ang iba muna bago ako. Kaibigan, sa pamilya mo, sa trabaho mo, sa simbahan, ikaw ba ang nauunang magbigay ng parangal o naghihintay ka lang na mapansin? Kaya nga, simulan mo na ikaw naman ang maunang mag-affirm, magpasalamat o mag-encourage naman sa iba. Alam mo, para sa akin din ito, kailangan ko to i-apply. Minsan, pag pupunta ako sa office, pag hindi ako binati, minsan, nauuna pa sila magbati sa akin, ako hindi. Inisip ko ngayon, ang application ko, kailangan, mauna ako bumati sa kanila. Mauna ako mangumusta sa kanila. Na-realize ko, may mga tao na ito pa yung worst. Minsan, dumadaan sa harap ko at hindi ko nababati o hindi ko nakukumusta. Gusto ko, ako yung mauna magbigay ng time. Gusto ko, ako yung mauna magbigay ng pagmamalasakit at hindi sila. Sabi sa Lucas 22-24, nagkaroon ng pagtatalo sa mga alagad kung sino sa kanila ang pinakadakila. Kaibigan, imagine mo ito. Ito na yung huling gabi bago ipako ang Panginoong Hesus sa krus. Alam niya na ilang oras na lang at siya ipagkakanulo na siya. Ipapako siya at mamamatay para sa kasalanan ng sanlibutan. Pero ang problema ay nagtatalo pa ang kanyang mga alagad. Ano yung pinag-aawayan nila? Kung sino sa kanila ang pinakadakila. Ang ibig sabihin, nagpapataasan. Grabe, habang ang Panginoon ay nag-iisip kung paano ibibigay yung kanyang buhay, sila naman nag-iisip kung sino ang pinakamahalaga, sino ang pinakamataas. Nakakalungkot, di ba? Habang ang anak ng Diyos ay handang magpakumbaba, ang mga disipulo ay abala sa kung sino ang dapat itaas. Noong panahon na iyon, kaugalian na bago kumain, kailangan muna hugasan ng mga paa. Madumi ang daan noon. Wala pa mga aspalto noon. Maalikabok, maputik. Kadalasan may alipin na kailangan gumawa nito. Ang pinakamababang uri ng alipin, siya ang maghuhugas ng paa. Ngunit sa gabing yun, walang gustong tumayo. Bakit? Kasi kapag naghugas ka ng paa, para kang umaamin na mas mababa ako sa inyo. Grabe no, nakakaramdam ba tayo ng ganyan? Misa ayaw natin yung ministry na ito, parang ang baba niyan. Bakit ganyan? Tagawalis, tagalinis ng CR, bakit ako papasok sa ganyan? Hindi yan pwede sa akin. Ito yung problema. Walang gustong magmukhang mababa. Kaya lahat sila nananatiling nakaupo. Di bali na marumi ang kanilang paa. Di bali na, kakain ako kahit marumi pa ako. Parang ganun yung iniisip nila. Sarili lang nila yung nasa isip nila. At sa pagkataong ito, tumayo ang Panginoong Hesus. Dito mo makikita na ang isip ng Diyos para sa iba. Others-minded, others first. Sabi sa John 13:3-5, alam ni Jesus na ibinigay na ng Ama sa Kanya ang buong kapangyarihan. At alam niya, siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya't siya'y tumayo mula sa hapag. Nag-alis ng panlabas na balabal at nagbigkis ng tuwalya sa baywang. Pagkatapos naglagay siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang mga paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanyang baywang. Alam naman ng Panginoon na siya ang may pinakamataas na authority, pero siya ang unang nagpakumbaba. Alam niya na siya ang hari ng mga hari, pero siya ang unang naglingkod. At matapos niya hugasan ang kanilang mga paa, sinabi niya, tinatawag niyo akong guro at Panginoon, at tama kayo sapagkat ganoon nga ako. Kung ako ngang Panginoon at guro ninyo ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din ninyong hugasan ang mga paa ng isa't isa. Binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan. Grabe, hindi hinantay ng Panginoong Hesus na may magpresenta sa kanila, kundi inunahan niya sila. Pinakita niya ang kahandaan niya na maglingkod. At ito
ang nais niyang tularan nila. Bakit? Kasi mas nakikita siya sa ating buhay kung tayo ay natututong magpakumbaba. Nakikita ang Panginoong Hesus sa ating buhay kung tayo ay nagpipresenta na maglingkod kahit sa pinakamababang posisyon. May isang mag-asawa, tawagin na lang natin silang Mark at Lisa. 15 years na silang mag-asawa at aminado sila na malamig na yung kanilang relasyon. Palagi na lang silang may conflict. Umingi sila ng payo sa pastor at nalaman ng pastor na pareho pala silang nag-aantayan. Si Mark, ang sabi niya, kapag nirespeto na niya ako, saka ako maglilingkod sa kanya. Si Lisa naman, sabi niya, kapag minahal niya akong muli, saka ko siya irerespeto. Pareho silang nag-aantayan. Pareho silang nagbibilangan. Pero ang masakit, parehas lang naman silang nasasaktan. Kaya binigyan sila ng challenge ng pastor. Sabi ng pastor, sa loob ng 30 araw, huwag kayong mag-antayan. Mag-unahan kayong magmahal. Mag-unahan kayong magbigay ng respeto. Sabi ng pastor kay Mark, unahan mong i-affirm si Lisa kahit walang kapalit, kahit hindi siya sumagot ng thank you. Gawin mo pa rin. At sabi naman ng pastor kay Lisa, unahan mong i-respeto si Mark. Kahit hindi siya perpekto, wag mong bilangin ang mali, i-honor mo ang tama. Sabi nila, pastor, mahirap yata yan. Sabi ng pastor, oo, pero doon mo makikita ang himala ng kabutihan ng Diyos. Naniniwala ba kayo na yung himala ng Diyos, mararanasan nyo lang o susunod ka? Hanggat hindi ka sumusunod sa Diyos, hindi mo makikita ang himala niya. Ito yung katotohanan. Alam mo, pagbalik nila, makalipas ang 3 buwan, ibang-iba na mukha nila. Masaya, magaan, may ningning sa kanilang mata. Sabi ni Mark, nang tumigil ako sa paghihintay at nagsimula ako maglingkod, dun ko napagtanto, ang tagal ko na palang naging makasarili. Lagi kong hinihingi ang respeto, pero ayoko namang magbigay. Sabi naman ni Lisa, nang tumigil ako sa kaka-criticize at nagsimulang mag-affirm sa aking asawa, unti-unti kong nakita ulit ang mga magagandang katangian ng asawa ko na nakalimutan ko na. Kapatid, doon nila naranasan ang sinasabi ni Pablo na pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga ninyo sa inyong sarili. Nang pareho silang naging mabilis sa pagrespeto, pareho silang nagtagumpay. Narealize ko walang talo kapag naguunahan tayo sa kabutihan. Kapag nauuna ka sa paggalang, alam mo, pareho kayong nananalo. Kapatid, ito ang challenge. Pumili ka ng 3 tao na i-honor mo. I-text mo or tawagan mo. Sabihin mo, salamat sa kabutihan mo. Mahalaga ka sa akin. Unahan mo siya. Unahan mo magparangal. Huwag mo hintayin silang mauna. Ikaw ang mauna. Ikaw ang mag-break ng cycle ng pride at tahimik na tampuhan. Sabi sa Filipos 2:4, huwag lang ang sariling kapakanan ang isipin ninyo, kundi ang kapakanan din ng iba. At kapag ginagawa mo ito, makikilala ka na ikaw ay talagang disciple ng Panginoong Hesus. Sabi sa John 13:35, kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Kaibigan, maaaring inisip mo na ang hirap naman magmahal ng walang pagkukunwari at mahalin ang kabutihan. Parang gusto mo maging totoo pero laging natatalo ka ng pride, ng takot o ng sakit. Alam mo kung bakit? Kasi hindi natin kayang magmahal ng ganito sa sariling lakas. Kailangan mo ang Panginoong Hesus sa iyong puso. Sabi sa 1 John 4:19, tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Kaibigan, tanggapin mo ang pagmamahal ng Panginoong Hesus sa iyo upang magawa mo ding magmahal sa iba ng gaya ng pagmamahal niya. Hindi mo magagawa magmahal ng totoo hanggat wala ang Panginoong Hesus sa puso mo. Manampalataya ka na siya ang nagbayad ng iyong kasalanan sa krus. Tanggapin mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Kahit nasan ka ngayon, ipahayag mo ang iyong pananampalataya sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Hesus, inaamin ko po na ako po'y makasalanan. Patawarin mo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng lahat kong kasalanan sa krus. Ngayon nga, binubuksan ko na aking puso. Manahan ka sa akin. Pumasok ka at ikaw na ang mag-drive ng aking buhay. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon, tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Tulungan mo ako magmahal ng walang pagkukunwari. Tulungan mo ako magmahal sa paraan na ginagawa mo. Tulungan mo ako magmahal na magbibigay ng kaluwalhatian sa iyo. Amen. Alam mo kaibigan, kapag ipinalangin mo yan, nasaan na ang Panginoong Hesus? Nasa iyong puso na. Hindi na siya aalis dyan. Kung sumabay ka sa panalangin natin, bilang pananampalataya pagtanggap mo sa Panginoong Hesus, mag-iwan ka sa comment section ng salitang accept,
para makilala ka namin at masama sa aming panalangin para sa iyong paglagawang spiritual. Kung na-bless ka naman sa message na ito, inaanya kita mag-subscribe sa aking YouTube channel upang ma-notify ka pag may bago na kaming video. Ibahagi mo din ang mensahe na ito sa iba ng mga nanghihina, nangangamba sa buhay at nasa kapighatian upang ma-encourage sila na lumapit sa Diyos na nagmamahal sa atin. Kung gusto mo namang mas makilala pa ang Diyos, sumama ka lang sa aming online discipleship group. Type mo lang ang salitang join sa comment section or check mo ang registration sa link sa description. Salamat nga pala sa mga nagsusupport sa ating ministry at kung gusto mong maging partner sa ministry na ito na magamit ka ng Diyos sa pagpapalaganap pa ng kanyang salita at pagtulong sa mga nangangailangan ay inaanyahan kita mag-support financially sa ating gawain. Meron tayong link sa ating give page sa description. Pag hindi nyo nakita ang link ay mag-type lang kayo ng partner sa comment section at papadala namin kayo ng link. Paano ba natin mababantayan ang ating pagmamahal? Guard your love. Paano? Reject hypocrisy. Maging totoo ka sa iyong pagmamahal. Pangalawa, cling to good. Kumapit sa tama kahit mahirap. Kapag masakit, kumapit pa rin. Kapag di mo feel, sumunod ka pa rin. Pangatlo, honor others. Makipag-unahan ka sa paggalang at pagmamahal. Huwag kang mag-intay na mapansin. Unahan mo. Ganito ang pagmamahal ng Panginoong Hesus sa iyo. Matibay, mapagkumbaba at kapag tinanggap mo siya, pupunuin niya ang puso mo ng ganitong pag-ibig. Ang pag-ibig na kaya magmahal kahit mahirap. Ang pag-ibig na kaya magpatawad kahit masakit. Ang pag-ibig na kaya magparangal kahit hindi pinapansin. God bless po sa inyong lahat.